Hoy Andres! Paulit-ulit ka na naming binibigyan ng palugit. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring bayad. Akala mo yata pwede mong lokohin si boss eh. Hindi ko kayo niloloko. Nagka-problema lang talaga ako sa trabaho. Bigyan niyo pa ako ng isang araw. Magbabayad ako, pangako. Pangako? Nagtatago ka nga. 3 buwan ka naming hinanap. Aray, tama na. Magbabayad ako, pero hindi pa ngayon. Maawa ka naman. Maawa? Ha! Hindi kami charity, Andres. Hindi na makapaghantay si boss. Kung gusto mo, ikaw na mismo magmakaawa sa kanya at magdasal ka na sana maawa siya sa'yo. Mando, pangako, bigyan mo lang ako ng panahon. Hanggang bukas lang, may makukuha akong pera. Makakabayad ako. Hanggang bukas? Ano, para takasan mo kami ulit? Ano kami, sira ulo? Hoy, Andres! Bumalik ka dito! Hoy mga tanga! Habulin nyo! Bilis! Misteri, hindi ko alam kung may maniniwala ba sa kwento ko. Maaaring isipin ng iba, lasing lang ako noon o nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Pero maniwala kayo't sa hindi, malinaw na malinaw ang isipan ko ng mga panahong nangyari ang karanasang ito. Ako nga po pala si Andres at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Tumakbo ako ng tumakbo noon, Misteri, matapos kong sipain at makatakas kay Mando. Hanggang sa makarating ako sa isang tindahan ng mga salamin sa mata. Malayo pa lang, nakita kong may babaeng nagsasara na nito. Dali-dali akong sumugod sa loob. Huwag kang mag-iingay, kundi malilintikan ka sa akin. Sino ka? Anong kailangan mo? Basta itago mo lang ako. May naghahanap sa akin, wag na wag mo kong ituturo. Humahanap sa'yo? Mga pulis? Huwag ka nang magtanong, basta wag mo kong isusumbong, kundi lagot ka talaga sa akin. Shh! Ayan na sila. Dali-dali akong nagtago noon sa likod ng isang malaking lamesa sa harapan. Sinubukan ko pang maghanap ng pamalo o panlaban pero wala akong makita. Umaasa na lamang ako na hindi ako ibubuking ng babaeng tindera dito. Hoy miss, may nakita ka bang lalaking dumaan dito? May mga pasa sa muka, nakaitim na jacket. Wala ho. Magsasara na ho ako kasi kanina pa walang customer. Kailangan niyo ba ng salamin? Meron kaming may grado. Meron ding may kulay. Hindi ko kailangan ng salamin. Halika na mga kasama. Doon tayo sa may eskinita. Baka doon lang yung nagtatago at hindi pa nakakalayo. Nakahinga ako ng maluwag. Sa ngayon, ligtas ako. Habang tumatayo, napansin kong nanginginig ang mga kamay ng babae. At halata pa rin ang takot. Matapos masigurong nakalayo na ang mga lalaking humahabol sa akin, tuluyan na nga akong tumayo at lumabas mula sa pinagtataguan ko. Nakatingin pa rin sa akin ang babae. Halatang takot na takot, pero pinipilit maging kalmado. Ano ho ba yung kailangan nyo? Wala na ho yung mga taong naghahanap sa inyo. At saka, magsasara na po ako nitong tindahan. Teka lang. Siguradong nag-iikot pa yung mga yan at hindi titigil hanggat hindi ako nakikita. Dito muna tayo. Isara mo tong tindahan pero dito ka lang. Sir, paano yung mga alaga ko? Kailangang makauwi na ako Panigurado, gutom na po yung mga yun. Saan ba banda yung bahay mo? Malayo ba dito? Malapit lang naman. Walking distance lang po mula rito. Kung gayon, halika. Isama mo ko. Ha? Ano? Sasama ka sa bahay ko? Ang dami mong tanong. Halika na, dali. Wala na ngang nagawa ang babae at dahil sa takot, sumunod lamang siya sa akin. Naglakad kami palabas ng tindahan. Madilim ang paligid
at tanging mga poste ng ilaw sa kanto ang nagbibigay ng liwanag. Pilit ko siyang pinapabilisan ng lakad pero halatang kabado siya. Halos yakapin ang bag niya sa dibdib. Ako naman, panay lingon sa paligid. Tinitingnan ko kung may nakakakita sa amin. Misteri, hindi ko naman po kagustuhan na takutin siya. Pero sa ngayon, yun lang ang paraan para makatakas ako sa mga humahabol sa akin. Bilisan mo! Baka may nakasunod! Sandali lang. Ito, malapit na tayo. Ayan oh, yan yung bahay ko, yung may puting gate. Pagdating namin sa kanyang bahay, nadatnan ko ang isang maaliwalas na tahanan. Maliit lamang pero malinis. Organisado ang ayos ng lahat. May kurtinang kulay dilaw at sa mga dingding mayroong mga nakasabit na magagandang obra. 3 aso ang lumapit sa amin. Mga aspin, isang puti, isang kayumanggi at isang itim. Akala ko noong una nang sabihin niyang mga alaga ay mga anak niya ang tinutukoy niya. Yun pala, mga aso misteri. Tahol sila ng tahol nung una pero bigla ring kumalma nang lumapit sa akin. Mukhang gusto ka nila. Hindi sila ganyan sa mga hindi nila kilala. Alam mo ba, ang sabi nila, kapag gusto ka ng aso, ibig sabihin, hindi ka masamang tao. Talaga? Sana nga. Nga pala, maraming salamat Kahit na takot ka kanina, tinulungan mo pa rin ako. Hindi ko naman intensyong takutin ka o saktan. Desperado lang talaga ako. Umupo ka muna. Ang dami mong sugat oh. Linisin natin para hindi maimpeksyon. Kumuha ang babae ng bulak at betadine. At habang pinupunasan niya ng gamot ang mga sugat ko, napatingin ako sa kanya. Pasensya ka na talaga, miss. Hindi ko dapat dinadamay ang ibang tao sa kaguluhan ko. Aminin ko, may atraso kasi ako sa mga taong yun. May malaki kong utang sa boss nila. Bala ko naman talagang magbayad. Dumidiskarte naman ako. Kaso, naiinip yung boss nila na dati kong kaibigan. Ganun ba? Kailangan mong ayusin yung problema mo para hindi mo na kailangang tumakbo habang buhay. Sinusubukan ko naman. Bala ko ngang magtrabaho abroad pero naghahanap pa ako ng oportunidad. Salamat nga pala ulit Ano nga palang pangalan mo? Annalyn ang pangalan ko. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Yung mga magulang ko at saka kapatid, nasa probinsya. Ang kasama ko lang dito, yung 3 alaga ko. Si Eman, Dondon at Toper. Ang cute naman. Parang mga anak mo talaga sila. Oo, pamilya na yung turing ko sa kanila. Ang totoo, napulot ko lang sila. Una, si Eman. Nakakaawa siya noon. Sugatan at walang matutuluyan, kaya kinupkup ko siya. Kaya yun, nung may nakita na rin akong ibang nangangailangan, hindi ko na maatim na pabayaan sila. Pangalawa kong napulot si Toper, at tapos huling-huli si Dondon. Ang bait mo naman pala. Sa bagay, maganda rin na may kasama ka rito at hindi ka nag-iisa. Tama ka dyan. Nagkaroon ako ng kasama sa buhay nung dumating sila. Teka, ikaw, ano nga pala pangalan mo? Ako naman si Andres. Taga-kabilang bayan ako. Nakitira ako sa tropa ko na mukhang siya yung naglaglag sa akin kaya natuntun ako ng mga naghahabol Kaya hindi na ako pwedeng bumalik doon. Ganun ba? Wala kang matutuluyan? Sige, dito ka na muna. Kahit 3 araw. Pero, Andres, huwag ka sanang magdala ng gulo rito. Tahimik lang kasi yung buhay ko Talaga? Seryoso ka ba? Pero, Annalyn, ayokong abalahin ka. Kahit ngayong gabi lang naman yung hiling ko. Tapos bukas, mawawala na ako sa buhay mo. Ano ka ba? Matindi yung mga sugat mo. Lalo dyan sa binti mo. Iika-ika ka pa nga At saka,
Mukhang tiwala naman sa'yo tong mga alaga ko. Naniniwala ako sa pakiramdam nila. Ganun ba? Maraming salamat ulit, Annalyn. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magdadala ng gulo dito sa bahay mo. Misteri, hindi ko akalain na ganun kabuti si Annalyn. Siya pa mismo ang nagkusang patulugin ako sa bahay niya. Kahit noong una, sinalbahe ko siya. At hindi naman ako katiwa-tiwalang tao. Kung ilalarawan ko siya, Misteri, simple ang ganda niya. Morena ang kanyang balat. Mahaba ang buhok. May salamin sa kanyang mata gaya ng mga tinitinda sa kanilang shop. Mayroon siyang mahinhing tinig na parang nakakapawi ng kaba. Napasulyap naman ako sa mga aso niya na kasalukuyang pinapakain niya noon. Maamo ang mga mukha nila, pero alam mong handa nilang ipaglaban ang kanilang amo kung kinakailangan. Mahusay mag-aruga si Annalyn, Misteri. Lahat ng pangangailangan ko, mula sa pagkain, damit at gamot, kusa niyang ibinibigay sa akin. Sa unang pagkakataon, may taong tumulong sa akin nang walang hinihinging kapalit. Annalyn, sobra na yung ginagawa mo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag ayos na ako, babayaran kita. Ano ka ba? Wala yun. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo kasi dito ka lang sa sofa nakahiga. Yung isang kwarto kasi ginawa ko ng bodega. Naku, huwag kang humingi ng pasensya. Kahit sa sahig lang ako, walang problema, no? Kung tutuusin nga, hindi mo naman kailangang tulungan ako. Pero ginawa mo pa rin. Ay naku, yan ka na naman. Magpagaling ka na lang para makabawi ka sa akin, ha? Oo siya, sige. Papasok muna ako. Pag may kailangan ka, kuha ka na lang sa kusina. May pagkain din sa ref, initin mo na lang. Salamat. Yung mga aso, papakainin ko na ba? Wag na, pinakain ko na sila. Mamayang gabi na ulit ko sila papakainin. Pakibantayan mo na lang tong bahay, ha? Sige, alis na ako. Sige, ako nang bahala dito. Mag-iingat ka, Annalyn. Tuluyan na ngang pumasok si Annalyn sa trabaho. Ako naman, iika-ikang naglakad, pero para makabawi man lang sa kanya, naglinis ako ng bahay niya. Oo, malinis na ito, Misteri, pero mas nilinis ko pa. Gusto ko sanang ipagluto siya, pero hindi naman kasi ako marunong. Matapos noon, ay nilaro ko na lang ang kanyang mga aso. Nakakatuwa kasi ang haharot nila. Pero Misteri, maya-maya, parang may narinig akong tunog ng motor sa labas. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana at halos mapaigtad ako nang makita ko si Mando, ang lalaking bumugbog sa akin, sakay ng motorsiklo. Pinarada na ito sa tapat ng bahay at nagsimulang maglakad-lakad at magmasid-masid sa paligid. Lintik na yan. Ayaw talaga akong tantanan ng mga to. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, Misteri. Pero sa kagustuhan kong huwag madamay si Annalyn sa aking gulo, napagpasyahan kong magpakita na lang kay Mando o lumaban. Mag-isa lang naman siya. O kung sakali, sasama na lang muna ulit ako sa kanya. Bahala na kung paano ako tatakas ulit. Pero ayoko lang talagang madamay pa si Annalyn. Nangako kasi ako sa kanya na hindi ako magdadala ng gulo sa tahanan niya. Napakabuti kasi ni Annalyn, Misteri. At ngayong natunton na ng kaaway ko ang bahay niya, siguradong hindi na rin siya tatantanan nito. Dali-dali akong naglakad patungo sa pintuan. Pero nang bubuksan ko na ito, Ano to? Bakit niyo ko hinaharangan? oo, Misteri. Hinarangan ako ng 3 aso. Hindi ko alam kung bakit. Unang beses ko silang nakitang galit at parang mangangagat. Dahil doon, napaatras ako at napaupo ulit sa sofa. Doon lamang sila kumalma.
Pero ang isa, si Eman, yung itim na aso, lumapit sa akin at umupo. Hindi lang basta umupo, kundi yung para bang binabantayan nako. Oo na, alam niyong delikado kaya pinipigilan niyo akong lumabas. Ay, hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko eh. Ayoko lang naman na madamay si Annalyn. Ang dalawang aso naman ay lumapit sa akin. Mahinang umungol at ang mga ulo nila humilig sa hita ko. Ilang saglit lamang, misteri, ay narinig ko na ang tunog muli ng motor na paalis at palayo. Mas lalo tuloy akong nakahinga ng maluwag dahil sa wakas, umalis na rin si Mando. Salamat sa inyo pinigilan niyo ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag nagkita ulit kami ni Mando. Pagdating ng gabi, hindi ko na binanggit pa kay Annalyn ang pagpunta ni Mando. Ayokong matakot o mag-alala siya. Mas gusto kong ako na lang ang umayos nito mag-isa. Tutal, ilang araw lang naman akong mananatili. Pag nakaalis ako dito, magiging ligtas na siyang muli at babalik ang tahimik niyang mundo. Kinabukasan, pagdating ng hapon, habang naghihintay ako sa pag-uwi ni Annalyn, naisipan kong lumabas muna at magpahangin. Pero nang bubuksan ko na naman ang pinto, Oh, bakit? May tao na naman ba sa labas? agad-agad akong sumilip sa bintana. Pero wala naman akong nakita. Wala naman na. Huwag kayong mag-alala. Ligtas ako. Pero misteri, parang ayaw pa rin nila akong palabasin. Sa mga oras na yon, nagsisimula na akong mainis. Parang wala namang dahilan kung bakit pinipigilan nila ako. Ano ba kayo? Hindi ako bilanggo. Kaya palabasin niyo na ako. Aray! Ano bang problema niyo? Muntik na nila akong kagatin, misteri, dahil akma akong bubuksan ang pinto. Ayaw talaga nila akong palabasin at hindi ko alam kung ano ang dahilan. Dahil doon, hindi na ako makalabas. Napaupo na lang ako sa sofa, nagmukmuk at hinintay na lang makauwi si Annalyn. Nang makauwi siya, agad-agad akong nagsumbong sa kanya. Hello, kamusta kayo? Kamusta tong mga alaga ko? Namiss ko to. O ikaw, Andres, kamusta ka? Annalyn, yung mga aso mo, muntik na akong kagatin. Pinipigilan akong lumabas kanina eh. Ay naku, baka naman pinoprotektahan ka lang nila. Hindi ka pa ready tingnan mo, parang pilay ka pa. At saka siguro, ayaw lang nilang umalis ka. Baka kasi hindi ka na bumalik. Lalabas lang naman ako. At saka diba, aalis rin naman ako. Nga pala, ngayon ko na balak umalis, Annalyn. Salamat ulit sa lahat. Pero gabi na, delikado na, Andres. Ano ka ba? Sanay na ako. At saka, sobra-sobra na yung naitulong mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Dadalawin naman kita. Kayo. Pero misteri, biglang lumakas ang pagtahol ng 3 aso. Sabay-sabay sila at walang tigil. Anong nangyayari sa kanila, Annalyn? Patigilin mo sila. Kung ayaw kanilang paalisin, wala akong magagawa. Halika na, kumain na tayo ng hapunan. Pero kailangan ko ring umuwi sa amin. O siya, sige. Pagkakain mo, makakauwi ka na. Akong bahala sa kanila. Napilitan naman akong kumain muna ng hapunan. Pero sa sobrang pagkadismay ako, nawalan ako ng gana. Bukod pa roon, hindi ko rin gusto ang ulam na hinain ni Annalyn. Pero kahit ganon, pinilit ko pa rin ubusin ang hinain niya sa akin. Bakit ako nandito sa kwarto? Nakatulog ba ako? Nagising na lang ako at nakita ko sa orasan na 2:00 na ng madaling araw.
Hindi ko alam kung paano ako napunta sa kwartong yon. Basta ang huling alam ko, kumakain ako. Misteri, ng mga oras na yon, nasa loob ako ng kwarto ni Annalyn. Kaya naman lalo akong nagtaka kung ano ang ginagawa ko rito. Mabigat ang aking paghinga. Lumabas ako at lumakad palabas ng kwarto. Annalyn, nasan ka? Parang wala si Annalyn sa loob, Misteri. Madilim noon, patay na ang lahat ng ilaw. Napakatahimik. Nakiramdam akong mabuti. Para bang ako lang mag-isa sa bahay. Tahimik na tahimik. Kahit yung mga aso, wala. Pero Misteri, para bang may narinig akong nag-uusap sa labas. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit sa may bintana. At laking gulat ko sa nakita ko. Si Annalyn, Misteri, kasama ng kanyang mga aso. Kausap si Mando. Hindi ko maintindihan ang nangyayari o kung bakit sila magkausap sa ganitong oras. Wala akong ideya kung alam na ba ni Mando na nandito ako sa loob ng bahay. Kung sakaling alam niya, dapat na ba akong tumakas? O baka naman pag tumakas ako, mapahamak si Annalyn. Napatingin ulit ako. Nagmamasid pa sana nang masilayan kong bigla na lamang sinampal ni Mando si Annalyn. Lubos akong nanggigil sa sobrang galit. Lalabas na sana ako nang biglang... Misteri, bigla kong nakita ang dalawang aso ni Annalyn. Biglang nagbago ng anyo. Tila lumaki sila. Tumayo na parang tao at sinunggaban si Mando. Nilapa ng isa ang leeg nito. Sabay buhat nila sa bangkay at iniligid sa likod ng bahay. Dali-dali akong sumilip sa kabilang bintana kung saan makikita ang likod bahay nila. Nakita kong itinuro ni Annalyn ang lupa. Kasabay noon, hiniga ng mga nilalang ang katawan ni Mando sa damuhan na para bang sumusunod sa utos ng kanilang amo. At doon nga, pinagpiestahan ng dalawa ang katawan ni Mando. Napaatras ako, nginig na nginig, at lalabas na sana ako nang halos suminto ang tibok ng puso ko nang paglingon ko ay nasa likuran ko pala si Eman, ang isa pang aso ni Annalyn. Misteri, hindi ako makapagsalita. Titig na titig lang ako sa kanya. Nag-iisip ng paraan kung paano makakatakas. Nang bigla kong marinig mula sa labas ang tinig ni Annalyn. Don, Tuper, magpakabusog kayo pero magtira kayo sa Kuya Eman nyo. Paborito niya kasi yan, sariwang laman. Halos himatayin ako sa narinig ko. Lalo pat kaharap ko ang mismong tinutukoy niya. Ang ibig sabihin, Misteri, katulad rin ng mga nilalang na yun, ang asong nasa harapan ko. Nakakita naman ako ng banga at sa isip-isip ko, yun lang ang pwede kong gamitin sa ngayon panlaban sa nasa harapan ko. Pero bago pa man ako makakilos, sa harapan ko mismo, nagbago ang anyo ni Eman. Misteri, unti-unti siyang naging isang nilalang na ngayon ko lamang nakita. Mas malaki siya kaysa sa akin, parang taong lobo na hindi ko maipaliwanag. Ang mukha niya, hindi na mukhang aso, parang bahagyang nagmukhang tao. Pero napakalaki ng bibig niya at ang mga pangil mahahaba na hindi na niya maitikom pa ang kanyang mga labi. Ang mga mata niya na halos lumuluwa na. Kitang-kita ko ang mga ugat sa paligid nito. At ang mga kamay at kuko niya ay hindi na pang aso. Mahahaba, maugat at halatang kamay ng isang halimaw.
Kitang-kita ko nang itinaas niya ang kamay at bigla akong hinampas. Wala na akong naging kontrol sa mga sumunod na pangyayari. Nang hina na ako at nagdilim ang paningin. Nagising na lamang ako, Misteri, na nasa isang maliit at madilim na kwarto. Pero hindi ito yung kwarto ni Annalyn. Ito siguro yung isang kwartong laging nakasara na sinabi niyang ginawa niya ng bodega. Isang kandila lamang ang nakasindi rito at iyon lang ang nagsilbing liwanag sa loob. Ang mga bintana ay may harang na kahoy na pinako. Pagbangon ko, ramdam ko ang bigat sa ulo at leeg at nakarinig ako ng tunog ng kadena. Aray ko! Bakit may kadena sa leeg ko? Misteri, kinadena ni Annalyn ang leeg ko. Kinadena na parang aso. Dahil dito, napasigaw ako ng sobrang lakas. Annalyn! Annalyn! Ano tong ginawa mo sa akin? Alisin mo to! Maya-maya, nakarinig ako ng yabag palapit sa kwarto. Pumasok si Annalyn sa loob. Tila walang emosyon ang kanyang muka. Pasensya ka na, Andres, ha? Pero kailangan gawin yun ni Eman para kumalma ka. Alam ko, nabigla ka sa nasaksihan mo. Annalyn! Pakawalan mo ko! Ano bang ginawa kong masama sa'yo? Wala. Wala kang ginagawang masama, Andres. Kaya nga kita tinali eh. Kasi good boy ka. Gusto na kitang ampunin, katulad nitong sila Eman. Alam mo bang excited na silang maging bago kang kapatid? Ano? Anong ibig mong sabihin? Kung iniisip mo si Mando, wala ka nang dapat ikatakot. Nakita mo naman, di ba? Ginawan ko na ng paraan. Hinding-hindi mo na siya poproblemahin pa. At ikaw, mula ngayon, dito ka natitira ha? Hindi pwede, Annalyn. Alam mong uuwi ako. Please, maawa ka. Kalagan mo na ako. Mas magiging ligtas ka rito. At saka, kailangan ka namin. Mabuti pa, kumain ka muna. Pagkakain mo, maliliwanagan ka na sigurado. Nilapit ni Annalyn ang isang mangkok. Mangkok na kahawig ng ginagamit niyang pakain sa mga aso. Misteri, ginagawa na niya akong alaga talaga. Pero, ang mga alaga niya, hindi naman ordinaryong aso. Mga nilalang silang nagbabago ng anyo. Ano yan? Pagkain ng aso yan ah. Annalyn, maawa ka naman. Hindi ako aso. Hindi ka lang naman basta magiging aso, Andres. Magiging bantay kita. Bantay ng bahay ko. At saka, makakasama mo naman sila Eman. Magkakaroon ka ng silbi sa buhay. Hindi katulad ng sitwasyon mo ngayon. Eh di ba, pariwara ka at ligaw? Kinamay ni Andrea ang pagkain at pilit na isinubo sa akin. Ano ba yan? Nakakasuka yung lasa. Bakit parang hilaw pa? Basta kainin mo na lang! Sige, pag inubos mo yan, papakawalan kita. Talaga? Paano ko naman masasabing tutuparin mo yan? Oo, tutuparin ko yan. Good boy ka naman, di ba? Sige na, kainin mo na yan. Tinapik-tapik niya ang ulo ko na parang aso. At sa pagkakataong yun, pinili ko na lamang munang manahimik. Sinubo ko ang pagkain na sobrang sama ng lasa. Ewan ko kung anong klaseng pagkain yun, Misteri, o kung pagkain ba talagang matatawag. Matapos ang 3 subo, lumabas si Annalyn at iniwan sa akin si Dondon para magbantay. Habang nagpapanggap akong kumain, dahan-dahan kong inangat ang kamay ko at akmang isusubo ang pagkain sa aso. Nagulat naman ako nang biglang kainin niya ito na walang reklamo. At parang sarap na sarap pa siya rito.
Kaya naman naisip kong ipakain sa kanya ang lahat ng laman ng mangkok. Maya-maya, bumalik si Annalyn at nakita niyang ubos na ang pagkain. Nakita kong napangiti siya at agad na kinuha ang susi mula sa kanyang bulsa. Ayan, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Pagkatapos ng gabing ito, magiging katulad ka na nila, Andres. O ayan, inalis ko na yung tali mo. Good boy ka talaga. Sa susunod, tuturuan na kita ng mga tricks ha, gaya ng ginagawa nila, okay? Anong tricks? Eh di yung magaan yung aso ka na. Siyempre, mas maganda kung kaparehas ka ng anyo nila. Pero matagal pa naman yun. Basta, kainin mo lahat ng papakain ko at susunod ka lang sa akin, okay? Okay. Ay, narinig niyo yun? Eman, Don Tupper. Lalaki na yung pamilya natin. Ang saya-saya ko talaga. Don, bantayan mo muna yung bago mong kapatid ha. Diyan ka lang. Mystery, gustong-gusto ko na sana siyang sugurin. Pero alam ko yung kakayahan ng mga alaga niya. Kaya naman mas pinili ko na lamang maging kalmado at mautak. Lalo pa ngayon na nakalaga na ako. Mag-iisip na lang muna ako ng plano para makatakas ako sa impyernong lugar na ito. Sinara niya ang pinto at naiwan ako sa loob kasama si Don. Malamig ang tingin niya sa akin, para bang nakakaintindi, may isip at sobrang higpit ng pagbabantay niya. Napalinga naman ako sa maliit na kwarto at nag-iisip ng paraan. Naghahanap ako ng pwede kong gamitin, panlaban o kagamitan para makatakas. Maya-maya, nakita ko sa sahig ang isang pitaka. Dahan-dahan ko itong kinuha. Panlalaki ito. May mga resibo, ID at litrato. Sa lisensya, isang lalaki na nasa 20 anyos pataas. Maputi, humpak ang muka, malamig ang mga mata. Ang pangalan niya, Brandon Lopez. Matapos noon, tinignan ko naman ang larawan. Ang lalaking nasa ID, nakaupo roon at napagigitnaan siya ng dalawang matanda. Isang lalaki at isang babae na para bang kanyang mga magulang. Sa litratong yun, napakasaya nila at para bang walang problema. Habang tinititigan ko ang larawan, napaisip ako. Isa siguro siya sa mga nabiktima ni Annalyn at ng kanyang mga aso. Mystery, akala ko napakabuti niyang tao. Pero hindi pala. May matinding sikretong tinatago, karumal-dumal at hindi katanggap-tanggap. Ano ba siya? Baliw? Kriminal? Aswang? Parang lahat ata yun. Nasa personalidad niya. At itong may-ari ng wallet, ano kayang sinapit niya? Kagaya ba ni Mando na ginawang pagkain? O kagaya ko na ginawang alaga? Bigla akong napatingin kay Don. Kaya pala, parang pamilyar ang mga mata ng nasa larawan, Mystery. Dahil parang kamukhang-kamukha ng mata ni Don. Brandon? Don? Hindi kaya iisa sila? Dali-dali kong kinuha ang larawan at ID. Pinakita ko sa asong nagbabantay sa akin. Brandon? Brandon, ikaw ba yan? Tignan mo, nakikilala mo ba to? Itong nasa larawan? Ikaw to, di ba? Nagulat ako, Mystery, nang biglang umungol ang aso na parang umiiyak. At doon ko napagtanto, siya nga, Mystery. Si Don at Brandon ay iisa. Tingnan mo, Brandon, oh. Yung mga magulang mo. Sigurado ako hinahanap ka na nila ngayon. Hindi ka naman kasi dito nakatira. May sarili kang pamilya at mahal ka nila. Niloko ka lang ng Annalyn na yun. Nilinlang ka. Hindi pamilya ang turing niya sa'yo, kundi alipin. Tumahol ng sobrang lakas si Don.
Tila puno ng sakit at galit ang kanyang tahol. At dahil doon, dali-daling pumasok si Annalyn sa loob. Anong nangyayari dito? At misteri, ang sumunod na nangyari ay hindi ko sukat akalain. Biglang sinampahan ni Dondon si Annalyn, dahilan para mapahiga ito sa sahig. Wag, Dondon! Nakakuha ako ng pagkakataon para tumakas. Pero paglabas ko, nakita kong nag-aabang ang dalawang aso. Handa akong atakihin. Napatingin ako sa kusina at nakita ko ang matalim na kutsilyo. Agad ko itong kinuha. Agad ko naman itong kinuha at iniamba sa kanila. Pero ilang saglit lang, nagulat ako sa malakas na kalampag mula sa kwartong pinanggalingan ko. Mukhang nagbubuno ang dalawa. Pero maya-maya, nakaamoy ako ng usok. At paglingon ko, merong apoy. Nag-aapoy ang kwarto. Siguro misteri, natumba ang kandila at gumapang ang apoy habang nagbubuno ang dalawa. Eman! Tulong! Tupper! Tulungan niyo ako! Dali-daling sumunod ang dalawang aso sa kwarto, handang iligtas ang kanilang amo. Ako naman misteri, sumunod rin. Hindi ko alam kung bakit. Parang gusto ko pa ring makita ang kalagayan ni Annalyn, kung karapat-dapat ba siyang iligtas. At pagtingin ko sa kwarto, napapalibutan siya ng apoy. Ang mukha niya misteri, kakaiba na. May pangil at mukha ng halimaw. Tumalon agad ang mga aso upang lapitan siya at wala silang ginawa kundi kumahol ng kumahol. Sa gilid, nakita ko ring nakahiga, duguan at wala ng buhay ang asong si Dondon. Ang kanyang leeg, walang awang nilaslas ni Annalyn. At doon ko nga napagtanto misteri, hindi karapat-dapat iligtas si Annalyn. Kahit mainit ang doorknob, pinilit kong isara ang pinto at hinarangan pa ng mesa para mahirapan silang makalabas. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Pero sa oras na yun lang ang naisip kong paraan. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumakas habang naririnig ko ang mga hiyaw ni Annalyn at ang mga tahol ng dalawa pa niyang aso. Iyak ako ng iyak habang tumatakbo noon dahil napakasakit sa akin na gawin yon dahil naging malapit na rin ako sa kanila, lalong-lalo na kay Annalyn. Pero yung mga huli kasing ginawa ni Annalyn at mga nalaman ko tungkol sa kanyang pagkatao ay sadyang naglagay sa akin sa peligro. Misteri, kailangan kong iligtas ang sarili ko. Makaraan lamang ang ilang araw. Nabalitaan ko ang tungkol sa sunog sa bahay ni Annalyn. Ayon sa mga ulat, walang bangkay ng tao ang nakita sa loob, maliban sa isang bangkay ng aso. Naisip ko agad na si Dondon yun. Nang malaman ko na nakatakas pala si Annalyn, natakot ako para sa buhay ko. Nagpakalayo-layo ako sa bayang yon at nang magkaroon ako ng pagkakataong makapag-abroad, ginawa ko ang lahat para makaalis agad. At hanggang ngayon, misteri, dala-dala ko pa rin ang takot sa pag-uwi sa Pilipinas dahil sa kanya. Dito na ako sa Singapore nagkaroon ng asawa at dito na rin lumaki ang mga anak ko. Pumayag ang asawa kong dumalaw kami sa aming bayan. Pero kahit isang dekada na ang lumipas, andoon pa rin sa akin ang takot at pangamba. Tuwing nakakakita ako ng aso, nanginginig pa rin ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatago o matatakot sa anino nila. Pero pipilitin kong harapin yun, misteri. Balang araw.